Hindi na natin iisipin kung ano yung mga material na bagay dito sa mundo. Hindi natin iisipin kung ano yung mga bagay na makukuha natin, yung reward natin. Hindi na mahalaga yun eh. Sa paglilingkod natin sa Diyos, ito yung bagay na oras na ginawa natin sa Kanya. Hindi na natin iniintindi lahat ng mga matatanggap natin. Kasi, yun yung desire ng puso natin, ang maglingkod. So, buksan ko natin yung Bible natin sa John 12, verse 35 to 36. Basahin ko na lang po sa English. Jesus answered, "The light will be with you for only a little longer. Walk in the light while you can. Then you won't be caught walking blindly in the dark. Have faith in the light while it is with you, and you will be children of the light." So, sino yung light? Sino nagre-represent ng light? Si Lord. So, ang sabi niya, the light will be with you for only a little longer. So, minsan lang pala. Saglit lang. So, walk in the light while you can. Lakaran natin yung liwanag hanggat kaya natin. Sundin natin ang kalooban ng Diyos hanggat kaya natin. Huwag tayong basta-basta magpapagapi sa kaaway tulad ng sinabi ni Kuya Tuteng. Huwag tayong basta-basta papasakmal sa alagad ng mga demonyo. Hayaan natin maglakad tayo sa tama. Hayaan natin maglakad tayo sa liwanag. Pero, meron mga times sa buhay natin na lalakad at lalakad tayo sa dilim. Pero oras na lalakad tayo sa dilim, hindi tayo hinto dun sa dilim. Lalakad tayo at lalakad hanggat makita ang liwanag na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi may mga tao pumapasok sa problema, nararanasan nila yung problema, pero yung time na yun, doon pa sila humihina. Doon pa sila humihinto. Nasa dilim ka na, hihinto ka pa. Dapat, hanggat nasa dilim ka, pursigihin mo makapunta sa liwanag. Hayaan natin, lakaran natin yung mga problema na yan, at hanapin natin kung ano yung liwanag na yun. Hanapin natin na, isipin natin na sa bawat dilim na nilalakaran natin, laging mayroong liwanag sa likod. Amen. Laging mayroong lesson sa mga problemang dumadaan sa atin. Napakalaking maturity ng mga bagay na dumarating sa atin. Napakalaking maturity na binibigay dito sa atin. Then next, sa John 12 verse 25 to 26. After pala natin maglingkod, habang naglilingkod tayo, sabi niya, "If you love your life, you will lose it. If you give it up in this world, you will be given eternal life." Grabe. Mahal mo yung buhay mo, huwag kang mag-alala, mawawala din yung buhay mo. Pero, yung buhay ba natin, yung buhay bang binigay sa atin ng Diyos, ginamit ba natin sa tama? Diba? Yung buhay ba natin, pag tinignan ba ng tao, tingin nyo, mabibless sila? Isipin natin, di ba? Na ang buhay natin, hindi lang para sa sarili natin. Dahil nabuhay tayo para sa buhay ng bawat isa. Para sa iba. Kasi, no man is an island. Sabi ng isang philosopher. Walang tao na isla. Anong ibig sabihin? Walang tao na kaya mabuhay para sa sarili niya lang. Bawat tao dito sa mundo nabubuhay para sa katabi niya, para sa kapitbahay niya, para sa mga kaibigan niya, at para sa mga tao nasa paligid niya. Nilagay tayo ng Panginoon dito hindi para sa kagustuhan lang natin. Para to sa ikalalapit ng iba, gamitin natin yung buhay natin para sa buhay ng bawat isa na nasa paligid natin. Grabe. Ang sunod, "If you serve me, you must go with me. My servants will be with me wherever I am. If you serve me, my Father will honor you." Grabe, ang paglilingkod. Oras na pinaglingkuran natin ang Diyos, huwag kang mag-alala. Lahat ng paghihirap na ginagawa natin sa paglilingkod sa Kanya, laging may kapalit siya, kapatid. Think positive, but always expect for the worst. Mag-think tayo, mag-isip tayo sa positive, pero i-set din natin sa mind natin na hindi pala laging dapat positive. I-expect natin na may mangyayaring mas masama. May nangyaring masama dyan sa katabi mo, pero isipin mo, grabe siguro yung mararanasan mo, mas lalo pa siguro masama kaysa dito. So, kapag napagdaanan natin ang problema na yon,
Nag-expect tayo sa worst eh. Kaya natin pagdaanan yun. Hindi tayo basta-basta hihinto sa dilemma. Maglalakad tayo papunta sa liwanag. Amen. Then, lastly, sa John 11, verse 16. Na-bless ako kay Tomas. Sabi ni Tomas, ito yung time na pupunta si Jesus sa Judea. Kasi namatay si Lazarus eh. Alam ko kaibigan na si Lazarus eh. Sabi ng mga disipulo niya na pupunta si Jesus, na sinabi niya pupunta siya sa Judea. Yes. Lord, Guro, hindi ba pinagtangkaan ka ng batuhin doon hanggang mamatay? Ba't ka mababalik doon? Kasi si Jesus sabi niya, talagang buo yung loob niya, buo yung matatag siya na pupunta ako si Lazarus kasi kailangan niya ako eh. Namatay eh. Kaibigan niya eh. Then, sabi ni Tomas, whose nickname was Twin, said to the other disciples, come on, let's go so we can die with him. Sa paglilingkod, grabe. Kapag ang desire ng puso mo talaga maglingkod, ang tanging masasabi mo na lang, halika. Halina't mamatay tayo ng kasama niya. Mamatay tayo ng kasama si Jesus. Magdesisyon tayo kasama ni Jesus. Amen. Magsalita tayo gamit ang mga salita na binigay sa atin ng Diyos. Hallelujah. Dahil kung ano ang ating nababasa, tumatanim sa utak natin, tumatanim sa puso natin, na yun na rin ang ating sinasabi sa iba at nagiging lifestyle natin. Habang ang lifestyle natin nakatuon lang sa Bible, grabe, sa salita ng Diyos, kaya natin sabihin na, come on, let's go. So we can die with Him. Mamatay tayo ng kasama niya. Amen. Hindi tayo basta-basta mamamatay sa mundo dahil lang sa may nagawa tayong masama. Dahil naging masama tayo, namatay tayo nang naging masama tayo. Hindi eh. Kasi our personality, kapag binasa natin ang salita ng Diyos, nakukuha natin yung personality ng pinaglilingkuran natin eh. Tama? Kasi araw-araw natin kinakausap ang Diyos. So araw-araw, nakakasalamuhan natin siya. Amen. So kung ano yung ugali ng Diyos, natetake natin yun. Kung ano yung ginagawa ng Diyos, natetake natin yun. Kasi nakadepende ang ugali ng isang tao sa mga nakakasalamuha niya. Sabi ni Rizal, ipakilala mo sa akin kung anong kaibigan mo at sasabihin ko kung anong ugali mo. Amen. So, sino ang kaibigan natin sa mundo? Si Lord. Kapag nalaman yung isang tao na ang kaibigan natin sa Diyos, anong tingin niya sa atin? Maka-Diyos. Ano ang ugali ng Diyos? Isinakripisyo niya lahat para sa atin. Para sa kasalanan natin. Then, kung ano yung sinabi niya na yun, na yung personality niya na yun, mamamatay tayo ng kasama niya. Mamamatay tayo ng naglilingkod sa Kanya. Yun lang po yung devotion ko. Yun lang po yung gusto ko share sa inyo na ang paglilingkod po hindi po basta sa salita. Hindi lang siya kalyo sa bibig, kundi kalyo sa gawa. Yun lang po. Naniniwala ko tayo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito pong isi-share ko sa atin, wala talaga pong, may title to. Ang tawag po dito sa title to, kaninang umaga ko na devotion, mapalad ka, mapalad ako. Yung po yung nakasulat, mapalad ka, mapalad ako. Why po? Ito po yung sinabi, sa Matthew 13, verse 12, ito po yung sinabi. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa, at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti, nasa kanya ay kukunin pa. Ito ba nasabi ko? Hello? Bakit ganun kay John, hindi ka ganun? Alam niyo po kung ano po yung nasabi ko nun? Lord, mapalad ako. Kasi binibigyan mo ako ng meron pa ako. Binibigyan mo sa akin yung mga bagay-bagay na ito. Hindi naman ako dapat dito eh. So what should I do sa gratitude? Pwede po pala na pong gano'n. Right? Ayun ang tanong ko, what should I do as a part of my gratitude to God? Kasi ginawa ko, kung ano man, ay binigay sa akin ni Lord, even that I don't deserve anything. Binigay na sa akin. So what is my gratitude? Ito po ang kasagutan. Pangalagaan natin kung ano man yung kapatid, kung ano yung meron ka, pagpapahalayan. Kung ano yung
Kung ano yung nare-receive mo, that's a gift. Even na trials, i-accept mo yun as a positive. Grabe. Alam niyo po, yung isang bagay na nakita ko po, napakapalad ko. At kung hindi ko pangangalagaan yung mga bagay-bagay, I want to testify. Isang bagay lang po na sinasabi ko kay Lord. Lord God, thank you. Kasi nangyari po talaga, 1 month di po ako nag-sell, may ginawa lang po akong panata. Then after nun, nag-sell group po kami nung sa Bayabas, but what happened? They will accept me. Hindi nagbago. They consolidate me. Sabi ko, Lord God, eto mga alaga ko to ibinigay mo sa akin. Ito mga to sa akin, regalo mo sa akin to. Then what should I do? Kailangan pangalagaan ko sila. Yung mga magulang ko, kailangan pangalagaan kasi that they are a gift that coming from me. At naniniwala po, kayo po as a Chikong family, kailangan po natin alagaan ang bawat isa because we are a gift for each other. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The second thing po, dito po sa sa Matthew chapter 13, verse 13 naman po tayo. Nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumingin sila ngunit hindi nakakakita. Wow! Sabi po ng isang author ay ng isang philosopher, ng isang babae, the greatest tragedy of a man, hindi yung mawawasak ang pamilya mo, hindi yung mamamatay ang magulang mo, hindi malulumpo ka, hindi yung sakuna na datating sa'yo, kundi raw, yung isang tao na may pangitain, may nakikita pero walang nakikita. May nakikita pero walang nakikita. Did you get the point? Opo, did you get the point? Meron ka nakikita pero wala kang nag-vision. Even nakikita mo yung mga nangyayari sa mundo, pero ibig sabihin, wala ka pa rin na-appreciate. That is the greatest tragedy of a man. Ito po yung time na ito, nangungusap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa ng panahon ng Israel. This is a prophecy of Isaiah noong panahon ng Israel. Then ano po nangyari? Nakakakita sila pero wala sila nakikita. Ibig sabihin po, in short, meron sila natitikman pero wala silang nalalasahan. And that is the greatest tragedy of life. Tawagin nyo nga po natin yung partner natin. Partner! Simulan mo ng lasahan. Napakasarap. Para pa mo na. Grabe. This is the third thing and this is the best. Okay, focus lang po. Focus lang. Sabi po sa chapter 14, natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah at nagsabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi nyo mauunawaan. Kailanman ang tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo nakakakita kailanman. Imagine, in the generation of Isaiah, nagsimula to. But still, sa buhay natin ngayon, natutupad yung Word of God. Amen? Isa lang po ibig sabihin, walang sino ka man, hindi mo kayang pigilan ang salita ng Diyos because the Word of God is very powerful. Ano po sabi sa Matthew 4:4? Naalala ko si Tatay Cesar. Ang sabi po ni Tatay Cesar, lagi niya po sinasabi, hindi lamang sa tao nabubuhay, ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung bakit? Ay kundi rin doon sa mga bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tama po, Nay? Amen? So that, ito lang po yung nag-revelize. The Word of God is alive. Amen po? The Word of God is alive. Which means, without Bible, will not exist. Hindi tayo mabubuhay. Kapag walang Biblia, hindi tayo mabubuhay. Imagine how powerful the Word of God is. Alam niyo po kung paano? By the Word of God, paboritong verse ni Kuya Harry, create niya yung buong mundo. Amen? Then yung pag-create niya ng ganong klaseng mundo by the Word of God, by the means of the power of the Word of God. Sa pamamagitan lang ng kapangyarihan niya. And this is what happened. Ang sabi ng mga maraming tao, as they survey, maraming tao nagsasabi, kung ano po dahil lumalabas sa bibig mo, kung ano yung sinasabi mo, yun yung ginagawa mo. At kung ano yung ginagawa mo, nagtumutukoy kung sino ka at ano mo mong pagkatao. Okay? Parang ganito po yan. Kung tayo po, ang lagi lumalabas sa bibig natin, chismis, gulo, away, ano po tayo? Ang ginagawa natin, lagi natin pag-chismisan yan. After na makipag-chismisan yan, anong tawag sa kanya? Chismosa. Amen po? Nag-gets niyo yung point. Amen po ba yun? Palapakan natin, Panginoon. Pero ito po, bibitawan ko na.
Hawakan po natin yung seatbelt natin. Humawa ka na sa kaupuan, kapatid. Alam niyo po kung bakit? Paano kung ang Word of God ang lumalabas sa bibig mo? Eh, ang Word of God is very powerful. Ibig sabihin, kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yun ka. Ibig sabihin, kung lumalabas sa bibig mo, ang Word of God, then you are powerful enough. Amen. You are powerful. Eh, palakpakan mo na natin mga Jesus. Wow! Ibig sabihin po, we are powerful. Sabi mo, kapatid, Kapatid. bawal Bawal. ang di ka magsasalita ng salita ng Diyos. Dahil yan po ang buhay natin. I encourage every one of us. I want something, and I know that God wants something. Today will erase in this front. And someday you will in this front, teaching and sharing your devotion. And start, I encourage you, every one of you, start, have your journal every day. Huwag naman tayo mawawala. Dahil kagaya ng sinabi ni Pastor Alex, ang isda kaya mamuhay ng 10 taon ba, kapatid? 10 araw, 100 years na hindi kumakain ng solid. Pero tayo, as a Christian, hindi natin kayang mamuhay kahit isang araw lang, pero wala tayong binabasa Word of God. Amen? Word of God is direction. Kapatid, paalala, this is the direction, our compass. Dito tayo dadalhin kung saan ang matuwid na landas. Dito tayo dadalhin patungo para makilala pa natin ang totoong Panginoong Jesus. But, the number one enemy of direction is distraction. What does it mean? Ibig sabihin, kung nagpapadistract ka dun sa trabaho mo, dun sa kung ano pa yung ginagawa mo, at hindi tayo marunong mag-to-be with Jesus, sa lahat ng problema dumadating sa buhay mo, isa lang po ibig sabihin, nilalamang ka ng mga bagay na yun. At kung ganun po ang nangyari, tingnan niyo po, Zacchaeus want to know who Jesus is. Gusto niya makilala. Sino po dito gusto pa makilala si Jesus Christ? Amen. All of us want. Pero may kasunod po yun eh. Yung salitang, but he is a small man. Meron lang pong kaya lang. So start overcoming your kaya lang para makapag-journal po tayo. Amen? Sino po dito someday gusto kayo na po yung tatayo dito? Eh, what the? Okay, praise God. Hallelujah. Okay. Maraming salamat po. So, Napakaganda po na sinabi ni Tubing na linawin ko lang po, ang lahat po ng tao, napakaganda po ng lahat ng tao may paningin. Kasi, mapupuntahan po niya ang gusto niyo puntahan. Makakapunta siya sa lugar na hindi siya napapahamak. Kaso ang mahirap po, kung ang tao may paningin pero walang pangatay. May nakikita, walang ginagawa para sa pangutayan. Sabi nga niya, may kinakain ka pero wala kang nalalasahan. Napakahirap nun. Eto, isipin na lang natin sa sarili natin, Lord, ano po ba ang gusto niyo ipakita sa akin? Ano po ba ang pangitain niyo para sa akin? May mga bagay tayo na ginagawa natin, Lord, will niyo po ba to? Ano ba ang aksyon na ginagawa natin ngayon? Kung ito ba ay aksyon para sa pangitain niya, binigay niya para sa atin. So, lahat tayo manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na ibinigay niyo, Panginoon, ngayong araw. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na narito, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang bawat buhay na narito, Panginoon, ay patuloy niyong bigyan, Panginoon, ng malino na pangitain, Panginoon, kung saan ito ang patuloy na nilalakaran sa bawat araw. Tulungan niyo kami, Panginoon. Gabayan niyo, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga desisyon na bititawan, sa mga aksyon na gagawin, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na maging pagpapala kami sa bawat isang Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang mga estudyante na narito, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na hindi lang sila, Panginoon, mag-aral, Panginoon, kundi mag-aral sila, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nasasabay yung Panginoon, ang kalooban niyo, Panginoon, ang pangako niyo, Panginoon, ay patuloy na mag-practice sa kanilang buhay, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, bigyan niyo sila, Panginoon, ng enough na kalakasan, Panginoon. Talino, wisdom, Panginoon, kung saan patuloy nila magagawa yung Panginoon sa iyong kalooban. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga magulang na narito, Panginoon. Ngayon siya patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo bigyan, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Iba yung kalakasan, Panginoon, kung saan patuloy, Panginoon, na mapupulpil, Panginoon, ng inyong word, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Gamitin niyo sila, Panginoon, may dinig, Panginoon, para mag-correct, Panginoon, ng
sila, Panginoon. Maging living testimony sila, Panginoon, sa kapatid nila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ng umaga na ito, Panginoon, ay hindi maging katulad ng dati, Panginoon. Sapagkat sa umaga na ito, Panginoon, may babaguhin kayong buhay. May mga tao kayong gagamitin, Panginoon. May mga kabataan kayong nire-raise sa Panginoon kung saan, Panginoon, magiging pangitain nito, Panginoon, para sa future, Panginoon. We declare the victory in Jesus' name. In Jesus' name.